We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Libu-libong mag-aaral nagbalik eskwela ngayong unang araw ng pasukan. Shifting ng klase ipatutupad sa Inusluban Marawi Integrated National High School sa Lipa City dahil sa kakulangan ng classroom. Isang taong gulang na bata patay ng magulungan ng rescue vehicle sa Buena Vista, Quezon. Rider ng motorsiklo patay ng sumemplang matapos mabanggang isang tumatawid na aso sa Batangas City. Agoncillo LGU humihiling sa Mines and Geosciences Bureau ng DNR na magsagawa ng assessment sa mga landslide-prone areas sa bayan. At World TV premiere ng Pulang Araw, mapapanood na mamayang 8 PM sa GMA Prime. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Humabol na magpa-enroll ang ilang estudyante ngayong unang araw ng pasukan sa Batangas City Integrated National High School. Ang mahigit 7,000 bilang ng mga estudyante sa paaralan, inaasang madaragdagan pa ayon sa pamunuan. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, umabot sa mahigit 60 late enrollees ang na-accommodate kanina sa Batangas City Integrated High School. Panganay sa 4 na magkakapatid ang ini-enroll na apo ni Aling Betty magtatanghali kanina sa Batangas City Integrated High School. Dahil daw sa busy schedule at iba pang inaasikasong mas maliliit na apo, kaya ngayon lang siya nagka-oras na lakarin ang enrollment ng apo. Parehas din daw kasing may trabaho ang mga magulang ng bata kaya siya ang nag-aasikaso. Laking pasalamat daw niya na tumatanggap pa rin ng late enrollees ang mga paaralan. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil kasi kahit po late enrollees ang aking apo ay talaga pong tinanggap nila. Para sa akin po ay napakaganda po. Ang hiling ko po ngayong pasukan ngayon darating na sana po naman magtuloy-tuloy ng pagpasok ng aking apo. Kasi kaya po yun napatigil dahilan din po sa financial. Pinahihintulutan ng DepEd ang mga paaralan na tumanggap ng mga late enrollees sa kondisyon na ang mag-aaral ay makamit pa rin ang 80% ng itinakdang bilang ng mga araw ng pasukan. Yan po ay talagang policy ng DepEd. Hindi po kami pwedeng magpigil o hindi tumanggap ng enrollees hanggat hindi po ito itinatalaga ng DepEd na sila ay huwag tanggapin. Meron po kasi silang kaming policy na may month po na ititigil yung mga late enrollees. Kaya ang mahigit 7,900 na enrollees sa nasabing paaralan, posible pa raw madagdagan. Ang pagsisimula ng pasok sa mga paaralan, isa sa mga pinakatututukan ng Transportation Development and Regulatory Office o TDRO Batangas City. Maasistihan at masigurado natin ang kaligtasan nitong ating mga pedestrians and of course itong ating mga estudyante ngayong pasukan. Nasa ganoon masigurado po natin na magiging maayos ang daloy ng trapiko. Mahigpit pa rin ang pagbabantay ng TDRO sa mga kalsada sa lungsod at pinaaalalahanan ng publiko na sa mga pedestrian lane lang tumawid para sa kanilang kapakanan, lalo na ang mga mag-aaral at estudyante. Ace, ayon sa DepEd Batangas City, wala pa raw tiyak na araw o buwan kung hanggang kailan tatanggap ang mga paaralan ng late enrollees, pero oras daw na magsara ang Learner Information System o LIS, wala na rin silang tatanggapin ng mga enrollee. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Ipatutupad ang shifting ng klase sa Inusluban Marawi Integrated National High School sa Lipa City dahil sa kakulangan ng classroom. Narito ang report ni Paul Hernandez. Getting to know activity ang pambungad sa mga estudyante ng Inusluban Marawi Integrated National High School sa Lipa City sa muling pagbubukas ng klase. Nang ibabaw ang excitement sa marami matapos ang mahaba-habang school break. Masaya po kami at the same time andun pa rin yung nervous kasi bagong classmate,
bagong teachers. Madaming magagawa at madaming kachika sa school kasi boring po sa bahay, cellphone. Parte ng orientation ng psychosocial program. Makakakilala ng mga bagong classmate and mga bago pong transfer. Pero hindi lahat nasa klase agad. Maraming wala pang section dahil huli nang mag-enroll. Gaya ni Azel na humabol ngayong magpalista. Na-stranded po kami sa Bulacan, so ngayon lang po kami nakauwi ng Lipa. Ngayong taon, 3,600 ang bilang ng mga estudyante sa paaralan. Nasa 10 ang kulang na classroom kaya shifting ang gagawing schedule para sa junior high school. Ang grade 7 at saka grade 9 ay morning shift, 6 o'clock to 11:45. Grade 8 at saka grade 10, mag-start sila ng alas 12, ang labas nila ay 5:45. Naapektuhan din ng nagdaang bagyo ang ilang eskwelahan sa Lipa. Pero ayon sa DepEd, minimal lang ang danyos. Minor lang siguro, may mga tumulo, may mga kaunting pinasok ng tubig. Pero yung totally naman na damage, wala naman po tayo. Ayon sa DepEd, hanggat may nag-e-enroll sa mga paaralan, kailangan nila itong tanggapin. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Hindi nagbukas ng klase ngayong araw ang mahigit 800 paaralan sa bansa dahil sa epekto ng bagyong Karina at Habagat. Samantala, sinuspinde ang klase sa lahat ng antas sa ilang paaralan sa Laguna. Ngayong unang araw pa naman ng pasukan dahil sa malakas na ulan. Narito ang report ni Hazel Alviar. Nasa 842 paaralan sa bansa ang hindi nakasabay sa pagbubukas ng klase ngayong araw dahil yan sa epekto ng nagdaang bagyo at pinalakas ng habagat. Pinakamarami rito ang Region 3, sinundan ito ng NCR, pangatlo ang Region 1 at pang-apat naman ang Calabarzon. Samantala, pinauwi naman ang ilang estudyante sa Laguna matapos makaranas ng malakas sa pag-ulan. Simula kaninang umaga, naranasan ang tuloy-tuloy na buhos ng ulan habang papasok sa eskwelahan ng mga mag-aaral. Dahil dito nagdeklara na ng suspensyon ng klase ang mga lungsod ng Calamba, Cabuyao, Binyan at San Pedro. Kanya-kanya namang uwi sa kanilang tirahan ang mga bata habang basang-basa ang kanilang mga uniforme. Ayon sa Pag-asa, dulot ng low pressure ang pag-uulan sa lugar. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 39 anyos na rider ng sumemplang matapos mabangga ang isang tumatawid na aso sa Batangas City. Nakatutok si Denise Abante. Hindi na natuloy sa pagpasok sa trabaho sa isang convenience store ang 39 anyos na lalaking ito matapos umanong mabangga ang isang tumatawid na aso at sumemplang sa kalsada sa Barangay Libho, Batangas City pasado alas 9 ng gabi noong Biyernes. Ayon sa pulisya, natamaan ng motorsiklo ng rider ang aso at nawalan na ito ng kontrol sa kanyang minamanehong sasakyan. Siya po ay tumilapon kasama po yung motor niya. Siya po ay naka-helmet, maayos po ang kanyang pananamit at lahat po. At siya po ay papasok sa trabaho so wala po siyang sign na siya po ay under influence ng likor. Hindi na nakita pa ang nabanggang aso matapos ang insidente. Nagawa pa raw isugod sa ospital ang biktima ngunit kalaunay binawian na rin ng buhay ayon sa pulisya. Dahil sa nangyaring aksidente, mas paiigtingin pa raw ng Barangay Libho ang panghuhuli ng mga ligaw na aso sa kalsada lalo na't umiiral ang ordinansa sa lungsod na mahigpit na ipinatutupad ang Republic Act 9482 o ang Anti-Rabies Act of 2007 kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang mga ligaw na aso. Every sitio, basta may schedule kami na talagang hulihin lahat ng aso. Walang makakahingi sa akin kahit sino. Hindi po kami titigil. Sa ngayon po, lalo na ngayon, pinangyari, ay asahan po ninyo, araw at gabi, manghuhuli na kami ng aso ngayon. Sana masiro ang aso ligaw. At kung sila pa ay talagang hindi tatalima, ay kakausapin ko ang mga may aso ng bahay-bahay para naman tayo makaiwas sa mga ganitong laking problema. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng nasawing rider. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Humihiling ang Agoncillo LGU sa Mines and Geosciences Bureau ng DNR na magsagawa ng assessment sa mga landslide-prone areas sa bayan. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Malaking aral daw para sa MDRRMO Agoncillo at mga residente sa bayan ang nangyaring landslide sa Subic, Ilaya kamakailan na resulta ng pag-uulan dala ng bagyo at habagat. 4 na buhay ang nawala dahil sa insidente. Sa datos ng tanggapan, 6 na barangay ang tinukoy na may malalaking tsansa ng pagguho ng lupa. Dumulog daw ang LGU sa Mines and Geosciences Bureau ng DNR para hingi ng preventive measures na isasagawa sa lugar.
pamamaraan para po sa mga nangyayari po at sa mga naninirahan dito. At yun nga po ay amin pa pong pag-uusapan. Bukod sa naumpisa na po namin ang pag-uusap, ay mas maganda pa po ay mas lawak pa po namin yung aming plano. Nailapit na rin daw ang usaping ito sa pamahalang palalawigan ng Batangas. Kasama sa plano ang tamang pangangasiwa sa pagtatayo ng bahay rito kung ligtas pa ba o hindi na. Ang MGB naman po ay palagi pong kaagapay po ng LGU na after ng disaster po ay palagi po talaga silang nag-a-assess po ng lugar. Sinusubukang mahinga ng panig ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang MGB tungkol dito. Partisipasyon ng mga residente ang kailangan ng mga kinaukulan sa mga panahon ng kalamidad. Hindi lang daw dapat pinakikinggan ng babala, kundi sumunod sa utos, lumikas para sa kaligtasan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sinulit ng ilang pamilya ang huling hirit na gala sa dagat nitong weekend bago ang pasukan. Samantala, balik biyahe na ulit ang mga bangka patungong Verde Island. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Bonding by the beach sa Tabangao, Aplaya, Batangas City ang peg na gala ng pamilya Briones mula sa Lipa City. Sa halagang 300 pesos na renta sa cottage, dito na sila nakapagsalo-salo ng tanghalian. Taka po ang aming kapatid ay pauwi na din po ng Negros. Kaya po kami nagpunta dito. Sulit naman po. Umambon man itong weekend, na-enjoy pa rin ni Kath ang huling hirit na pasyal bago pa ang pagbabalik eskwela niya. Pinakalas na gala na po kasi iba po ang schedule ng pasok po namin. Karamihan sa mga namasyal na nag-swimming dito sa malalapit na lugar lang din. Kahit walang pera, malapit lang kasi dito. Convenient din, tsaka mura lang. Balik biyahe na rin ang bangkang patungo sa Isla Verde at pabalik sa city proper. 4 na araw ring paralisado ang paglalayag dahil sa bagyo. Ay malakas po dito ang alon. Simula Tuesday. Hanggang kahapon lang bumalik. Iba yung pag-iingat pa rin ng paalala ng mga otoridad sa mga nagsisipaglayag at naliligo sa dagat. Kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Para sa akin, 500 okay na sa isang linggo. Nice. Wala, pagkain lang. Kasi sa college naman, hindi naman kailangan madaming gamit. Para sa akin po 1K. Lalo na pag matipid naman po may tira, pwede din pong yung tira is gamitin ulit another week. Nice. Sa isang linggo po, minimum po 500. Pwede po tayo magdagdag ng another 200 or 300 po para po sa mga gastusin. 100 pesos. Madami na po. Like sa school po kasi namin, parang hindi pa enough ang 100 pesos. Pero kailangan talagang tipidin. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, humina na ang southwest monsoon o habagat ayon sa Pag-asa. Ang magandang lagay ng panahon asahan sa mga susunod na araw. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Ngayon lang nakatsyempong walang ulan si Lester kaya agad na nilinis ang tricycle na tigmak ng putik. 3 araw niyang hinayaang madungis ang minamanehong sasakyan. Walang po makapalang putik. Walang tag-ulan. Bumubuti na rin ang lagay ng panahon sa Lipa City. Bagamat maulap, sumisilip na rin ang araw. Ayon sa Pag-asa, mahinang southwest monsoon na raw ang iiral hanggang sa mga susunod na araw. By Wednesday to Friday, generally fair weather na po ang kondisyon ng over most parts po ng ating bansa. Pero asahan ng localized thunderstorm sa hapon o gabi na makakaapekto sa Calabarzon at Mimaropa region. Inaasahan na po natin na by tomorrow, improving weather na po tayo. May binabantayang low pressure area ang ahensya pero mababa raw ang tsansang maging bagyo ito. 2 hanggang 3 bagyo naman ang aasahan na pumasok sa PAR sa buwan ng Agosto. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.
Ginagawang silid ng ilang estudyante ang mess hall ng isang paaralan sa Batangas City habang ginagawa pa ang kanilang makeshift classroom. Narito ang report ni Denise Abante. Papel, ballpen at libro na muli ang hawak ng 9 na taong gulang na si John Paul. Time out na raw sa mga gadgets dahil back to school na ngayong araw, July 29 sa Alangilan Central Elementary School. Aminado siyang kulang pa rin daw ang bakasyon pero all set na ang kanyang mga notebook at baon. Ready na rin daw siyang matuto at sumagot sa recitation. Magbasa po. Mag-answer po sa board. Ayon sa pamunuan ng paaralan, naging malaking tulong ang Brigada Eskwela at mga paghahanda ng guro para sa back to school upang alalayan ang mga mag-aaral. Batid daw kasi nilang mangangapa muli ang ilan kaya magkakaroon muna ng strategic interaction at intervention para sa mga bata sa unang araw. Yung first hour, i-motivate muna nila, gawin muna nilang kawili-wili yung gagawin para mawili yung batang pag-stay sa school. Hindi sila makaramdam agad ng panglulungkot or boring sa school. Kailangan maramdaman muna ng bata na masaya ang pumasok sa eskwelahan. Ready for back to school na rin ang mga guro. Si Teacher Fatima, kahit fresh from the seminar noong isang linggo, diretso sabak sa harap ng mga bata ngayong araw. Bago ang curriculum, which is matatag curriculum, so nagkaroon pa kami ng different trainings para lang mag-undergo din ng bagong curriculum na to. And sa first day of school, okay naman, prepared pa rin kahit haggard. Lahat sila ay excited, lahat pumasok. Wala namang iyakan o paghahabol ng mga bata sa kanilang mga magulang di gaya raw noong nakaraang taon. Bagay na ikinatutuwa ng pamunuan. Ang pinakatututukan na lang ngayon ng Alangilan Central Elementary School ang agarang matapos ang proyekto na makeshift classroom na ito para sa isang seksyon ng mga mag-aaral ng grade 4 na pansamantalang sa mess hall muna magkaklase. Dati raw kasing stockroom ang silid at sa dami ng mga nag-enroll ngayong taon, kailangan nila itong ayusin at gawing makeshift classroom. We have fund naman na makukuha, kaya lang ito turn over din sa amin yun ngayon ng Alumni Association, yung nakuha nila, nakalap nila na pondo na i-donate nga sa paaralan. Yung fund naman ngayon ay naipa-estimate ko na magkakasya naman para sa makeshift. Nakaalalay na rin para sa mga estudyante ang mga barangay tanod sa lugar na magsisilbing gwardya at magro-roving sa loob ng paaralan. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Dumagsa mga mamimili sa school supply stores para mag-last-minute shopping nitong weekend. Samantala ang barberia, pinilahan din ng mga estudyanteng magbabalik eskwela. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Gaya ng inaasahan, naghabol mamili ng mga gamit pang eskwela ang mga magulang. Dagsa sila sa shop na ito sa Batangas City. Notebook at pad paper ang binili ng amang si Michael. Busy trabaho, unang-una busy. Kaya balay ngayon lang kami nakapamili. Bukod sa kanya, marami pa ang nag-last minute back to school shopping nitong weekend. Hindi na nakumpleto ni Ana ang mga gamit dahil naubos na raw ang ilang school supplies. Gawa po ng aking grade 6 at grade 4, wala pa po. Kulang pa. Opo, nagkakaubos. Sa iba na lang po bibili ang iba. Kaysa siksikan na din po, tapos na po, kulang na sa oras. Wala naman daw paggalaw sa presyo ng mga gamit. May bag na below 500 pesos ang halaga. Ang ballpen, 6 pesos hanggang 75 pesos ang isa. 8 hanggang 15 pesos ang lapis. May pad paper sa halagang 14 hanggang 30 pesos. Depende sa laki, makakabili ng notebook sa 12 pesos hanggang 75 pesos. In demand din ang repair and tailoring shop para sa custom-made na uniform. 400 pesos hanggang 1,200 pesos ang patahi. Blockbuster naman ang naging pila sa barberyang ito. Marami na kasing estudyante ang nagpagupit. Karamihan mga gupit na pang-estudyante, mga nagugupit na clean cut. Kailangan nakagupit ang mga bata. Para press. Hanggang isang linggo, aasahang pipilahan pa rin sila ng mga customer na magbabalik sa paaralan. Kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Patuloy pa sa pagpapamalas ng aktibidad ang Bulkang Taal dahil base sa 24-hour monitoring ng PHIVOLCS, naitala ang 3 magkakahiwalay na volcanic tremors o mahinang pagyanig sa ilalim ng bulkan na tumagal ng 2 hanggang 6 na minuto. Nauna nang sinabi ng PHIVOLCS, hindi ito basta nararamdaman sa kalupaan. Vibrations kasi ito na natural activity ng isang active volcano tulad ng Taal. Ang sulfur dioxide o asupring ibinuga ng bulkan, umaabot sa mahigit 1,500 tons kada araw. Huli itong nairehistro nitong July 25. Ang plume o pagsingaw nito may taas na 900 meters.
nakabibighani mang pasyalan ng mga turista mula sa malayuan, hindi pinapayagan ang anumang tourism-related activity sa Taal Volcano Island na isang permanent danger zone. May oras lang din ang mga caretaker ng fish cage para sa pagpapakain ng mga isda malapit sa bulkan. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Research Manager, Senior Research Analyst, Auditor, Wardrobe and Costumes Clerk, Production Coordinator, Unit Head, Building Maintenance and Project Management, at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang isang taong gulang na batang lalaki nang magulungan ng rescue vehicle sa Buena Vista, Quezon. Nakatutok si Paul Hernandez. Ito ang rescue vehicle na sinasabing nakasagasa sa isang taong gulang na batang lalaki sa barangay Sabang Piris, Buena Vista, Quezon. Umaga nitong Sabado, nagulungan daw ang bata nang pumailalim sa sasakyan. Yung victim na bata na 1-year-old ay kasama ng ate niya, parang 15 years old. Yung akay-akay niya po, bumili siya sa isang tindahan, parang nalingat siya, sir ba? Tapos nabitawan niya, yung bata tumawid. Dead on arrival ang bata sa paggamutan. Sa investigasyon, hiniram daw ng isang non-government organization ang sasakyang ito ng LGU para paglagyan ng relief goods. Hindi raw nakita ng driver ng sasakyan ng bata. Nung napansin niyang siya, parang dumaan siya sa hump, tumigil siya, yun nakita na nagulungan yung bata. Sinisikap makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng bata at ang driver ng sasakyan. Pero sa impormasyon na rin ng pulis, nagkaareglo na ang magkabilang panig. Babayaran nila yung sa funeral ng bata and financial assistance. Okay. So sa ngayon po nag-execute po yung tatay ng affidavit of disinterest to file action. Bili ng otoridad na bantayan palagi ng mga magulang ang mga maliliit na anak. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sa Globalita, patay ang 12 katao kabilang ang mga bata matapos ang pagpapakawala ng rocket sa isang football ground sa Israeli-occupied na Golan Heights na ayon sa Israel authorities ay kagagawa ng grupong Hezbollah. 13 iba pang sugatan sa pag-atake. Sa isang pahayag, sinabi ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na pagbabayar ng Iran-backed Lebanese group ang kanilang naging pag-atake. Itinanggi naman ng Hezbollah ang akusasyon sa itinuturing na deadliest attack sa teritoryong okupado ng Israel mula nang magsimula ang gulo sa Gaza. Nakuha ng Israel ang Golan Heights mula sa Syria noong 1967. Naglinis pa rin ang classroom nitong weekend ang ilang guro sa ilang eskwelahan sa Batangas City. Narito ang report ni Paul Hernandez. Panay-panay ang ginawang paglilinis na ilang guro at tauhan ng Santa Clara Elementary School sa Batangas City kahapon. Nagkabit pa ng linya ng kuryente sa ilang silid. Ayon sa principal ng paaralan, wala silang supply ng kuryente simula pa July 18 nang magkaproblema ang kanilang metro. Nakikitap lang daw sila sa barangay. Ipinagbigay alam na raw ito sa Meralco. Pupuntahan nila for final inspection, then babalikan po nila ng CEO para po ma-energize ng paaralan. Sa halip na magpahinga nitong weekend, nagpahuling linis pa si Teacher Jeanette. Pag unang pasok ng mga bata, magkaroon po sila ng enjoyment kaagad para po sila maging masipag na agad sa pag-aaral. May naipon pa ring baha sa quadrangle sa eskwelahan at kahit sa ground floor ng Gabaldon building na kinonvert na classroom, basa pa rin. Hindi naman daw ito gagamitin. Hinihiling ng pamunuan ng eskwelahan na magkaroon sila ng drainage o flood control management system. By school year na to ay meron sanang makarinig sa amin, makapanood nito, makakita at mabuksan ang kanilang mga puso para hindi naman po ito para sa amin para sa ating mga mag-aaral. Sa ngayon, hinihintay lang muna nilang gumanda ang lagay ng panahon para humupa ang tubig. Humigit kumulang 1,500 ang estudyanteng pumapasok dito. Kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.
Mga kapuso, patuloy na lumiliit ang tsansa na maging bagyo ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Huli itong namataan sa layong 285 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes kaninang umaga. Unti-unti nang nawawala ang mga kaulapan nito kaya posibleng humina ng tuluyan sa mga susunod na araw. Tuloy-tuloy naman ang pag-iral ng habagat kaya asahan pa rin ang mga pag-uulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, posible pa rin ang ulan sa Rizal, Cavite, Laguna, Mindoro Provinces, Marinduque, Quezon at Palawan. Malalakas pa rin ang ulan sa ilang lugar kaya maging alerto pa rin sa posibleng pagbaha o landslide. Posible pa rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Mga kapuso, bukas Martes, July 30, makararanas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa San Juan at Alitagtag, Batangas. Magsisimula ito alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit at paglilipat ng mga poste na maapektuhan ng DPWH, road widening projects at clearing ng mga linya. Sold out ang ating tinig show ni Julian San Jose at Stel. Samantala, mapapanood na mamayang 8 p.m. sa GMA Prime ang World TV premiere ng Pulang Araw. Narito ang report ni Hazel Alviar. World-class talent ang ipinamalas ni Asia's Limitless star Julian San Jose at SB19 member Stel sa kanilang 2-day concert nitong weekend. Truly one for the books ang collab concert ng The Voice Kids Philippines coaches. Extra special pa ang ating tinig shows dahil sa special guests. Kabilang si OPM icon Gary Valenciano, River Cruz at SB19 members Josh at Pablo. All out din ang support ni Senior Vice President for GMA Integrated News Regional TV and Synergy Oliver Victor Amoroso at ni Vice President for Musical Variety Specials and Alternative Productions Entertainment Group Gigi Santiago Lara. Nakalikom ng donasyon ang concert para sa Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. May isa ring jaw-dropping announcement sina Julie at Stel. We are proud to officially introduce the newest coach of the Boys Kids, Pablo! The chairs are now complete. Si Pablo ang fourth coach na bubuo sa The Voice Kids sa GMA. Thankful daw si Pablo lalo't maibabahagi niya ang kanyang knowledge at talent sa mga bata. Samantala, mapapanood na mamayang gabi ang World TV premiere ng Pulang Araw. Bago niyan ay nagsimula ng mapanood ang unang 2 episodes nito sa Netflix nitong weekend kung saan pinag-usapan ng netizens ang husay sa aktingan ng mga cast. Abangan ang Pulang Araw mamayang gabi 8 p.m. sa GMA Prime. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Mga nasa 100 po. Pamasahe po okay na kasi malapit lang naman po yung bahay dito sa amin. 150 po. Pagkain lang po, ganun. 150. Para sakto lang po sa pamasahe at sa pagkain. 200 to 300 po. Sa mga pang-lunch po, pang-dinner. Kasi ako po dito ay nagdo-dorm po. So, kailangan ko po ng mga ganong presyo. May pagkain po kasi ako sa dorm. Wow! So, kasya na po sa akin mga 100 to 150 po. Kung pagkain lang po talaga is 200 po kasi yung tanghalian. Tapos kasama na rin yung merienda. Nice! Para po sa akin yan, 500 isang linggo. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa riyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.